So after that, 'pag nalaman mo na kung ano yung mga influences mo and nalaman mo na kung sino yung mga design heroes mo and naaral mo na sila, now it's time to establish your elements. Establish your elements meaning, try nyo ilista kung ano ba yung mga elemento gusto nyo makita palagi sa gawa nyo. So try to list them down. For me kasi ngayon ko lang 'to na-realize, so nilist down ko siya. Pero 'di ba usually naman tayong mga artist, ano yan, eh, naturally na lang yan lumalabas, eh. So for me lang, naisip ko lang, what if ilista natin? Kasi 'pag nalo-lost tayo kasi for sure darating yung time na ano, eh, na mabablanko tayo. Yung tinatawag nilang ano, ah, naa-art block ka. So for me, okey na ilista natin sila, yung mga elements na 'to para 'pag kunyari na dumating yung time na ma-art block tayo, may babalikan tayo. Meron tayong, framework or meron tayong backbone kung ano ba yung mga gawa natin. So for me, squiggly and jagged line work, yun nga yung manginig na artwork. Happy creatures, gusto ko yung creatures ko, I mean yung mga characters ko, gusto ko lagi silang ano, mukhang masaya. Vibrant and retro looking colors. The way I colorize yung mga ano ko, artworks ko, gusto ko ano, merong konting reasoning. Kunyari, ganito yung coloring ni ano eh, ni Dexter dati, ganito yung coloring ni ano, ni SpongeBob, ganito yung coloring ng He-Man. So parang gano'n, tina-try kong i-check yung mga inspiration din ng mga gano'n. Sharp shadows because of Jack Kirby, weird and nostalgic, imperfect and distorted figures. Since ang weakness ko ay having a precise illustration or precise design, sabi ko, eh, di embrace ko na lang yung weakness na yun and own it as my strength, which is yung mga imperfect and distorted features. So, after that, ngayon paano mo na siya i-expand? Paano mo siya mas lalo mai-embrace? So, a good tip is transform your obsession into an advantage. Transform your obsession into an advantage. So, ano ba yung meaning nito and how it will work? How it will work? So, yung ibig sabihin ko sa obsession, kung meron man kayong gustong ma-attain or meron kayong gustong, maka-collaborate or meron kayong project na talagang gustong-gusto niyo talaga, kailangan maging obsessed kayo dun. Hindi puwedeng, "Ay gusto kong mag-collaborate kay Nike, ta's just do nothing, basta gagawa lang ako," parang gano'n. Hindi, eh, hindi siya mag-wo-work ng gano'n lang. So if you're obsessed with one thing or if you want to collaborate with a brand talaga, ah talagang ipag-research mo siya. Kung kailangan mo magpapansin, magpapansin ka. I mean, not in a bad way, pero in a good way. So, one of the examples na talaga puwede ko mai-share is yung ginawa ko with Nike before. So, nung 2020, nung pandemic, siyempre nakakulong tayo sa mga bahay natin, mga bandang April 'to. Sabi ko, gagawa ako ng passion project for Nike, sabi ko. So, wala lang, try lang, hindi siya official project, talagang ano siya, case study lang. Sabi ko, ayan, swoosh drip, ganyan-ganyan. Sabi ko, study lang, ganyan-ganyan. And then 2021 bigla sila nag-reach out and then 2022 nakipag-collaborate sa kanila. Like nung nakita ko yung message sa'kin sa IG sabi ko, "Oh, grabe 'to," sabi ko. Parang puwede ko ibato talaga yung cellphone ko sa sobrang kasi siyempre dream ko 'to, eh, Nike 'yan, 'di ba? So, kahit bata ka pa lang, isa 'yun sa mga brands na talagang yung mga sana moments na gusto ko talaga mangyari. So, grabe. So, yung nangyari na yun na opportunity na binigay sa'kin Nike, talagang sobrang thankful ako. Thankful ako dahil binigyan nila ako ng magandang exposure, but at the same time, hinayaan talaga nila akong gawin kung ano yung gusto kong gawin, being an artist. So mas lalo ko patuloy na-e-embrace and na-a-accept kung ano ba talaga yung creative style ko. So ito yung isa na ginawa ko. So event 'to sa Nike 4th BGC nung reopening nila. So nag-live Air Force One customization nung event na yun. So ako yung ginamit na artist nila. So ayan, nagla-live art ako ng mga Air Force One. So 'pag nakabili yung, customer ng Air Force One, meron silang option to, have it painted by me. So ano ata 'to, naka 20 pairs ata ako. So isipin niyo yun, 20 pairs, so parang 40 na sapatos yung ginawa ko isang araw lang. Pero yung mga dalawa ata inuwi ko na, kasi di ko na kaya. Kasi nanginginig na talaga yung kamay ko kaka-drawing. Pero sobrang fulfilling. Sobrang sobrang saya, tsaka grabe yung experience. And because of that, nag-grow din yung partnership namin and we released a capsule collection. So, and at the same time, yung collection na yun, nag-workshop pa ako dun sa Nike Fort BGC on
hand painting sa mga tote bag tsaka sa shoes. So, ayan siya. So, nag-release ako nun. So, available. I'm not sure if available pa rin siya sa Nike Fort BGC. Pero ito yung first collection namin. And meron pang upcoming na mga 20 plus design. Sana ma-release na this year. Sana. So, ayan. So, I mean, yung obsession ko na yun with Nike, nag-materialize siya. Kasi talagang winork on ko talaga siya. And of course, syempre, na-bless din talaga. Another example, I collaborated with one of mga local brands na focus sa mga basketball concept. So, marami yan. Sobrang dami, lalo na ng pandemic. Yung mga basketball concept brands na gumagawa ng mga tribute fan shirt. So, ayan, dami nun. Tapos, one day din, biglang sa sobrang na-immerse na rin ako with basketball culture or like the art of basketball. Dumating na yung time biglang may nag-reach out na naman sa akin and hindi ko na naman inaasahan 'to. Sabi ko, "Wow," sabi ko, "grabe." NBA Philippines. So, nag-reach out sa NBA Philippines with their parang event agency nila and, naggawa ako ng artwork for their, NBA 75th anniversary sa Mega Mall, yung activation dun. Isang part dun ng wall, I think nandun yung tech booth nung time na yun. Pinalagyan ng artwork sa akin. Although may konting limitation kasi hindi ko na ilagay yung mga mukha nila, sayang. Sabi ko, ganda sana kung may mga mukha nila. Kaso nga lang, due to limitations and time, di na nila na ipa-approve yung IP ng mga players. So, ayan siya, sa Mega Mall, activation siya last year. So, ayun, naging obsessed rin ako with basketball, like creating mga tribute artworks for basketball. And then, nag-materialize na naman siya. So, talagang grabe lang, sobrang blessing lang at the same time, talagang winork on ko talaga yung obsession na yun. And then another one with Krispy Kreme and Slam Philippines. I mean, syempre Slam Magazine, one of the leading, ano yan, mga news platform ng basketball and magazine. So, thankfully, nanalo ko to be the sleeve cover of their Krispy Kreme collaboration. Ayun siya. So, that's for the NCAA and UAAP campaign ng Slam. So, because of that, I just realized na I must believe in my creative spirit and I should embrace yung imperfection ko. Imperfection ko kasi college ako, ito aminin ko dati nung college ako, may drafting class kami. Talagang umiiyak ako dun. Iniiyakan ko talaga yun dahil di ko talaga makuhang gumawa ng straight lines. Ang dumi ng trabaho ko. Sobrang dumi ng trabaho ko. And to the point na talagang sabi ko, itong imperfection na to, gagawin ko tong strength ko. Yung weaknesses ko na to, i-embrace ko lalo to para ma-build ko talaga kung sino ako as an artist or as a designer. Another one is, I just, na-realize ko rin is to always put yourself in the state of play. Laruin nyo lang. May opportunity tayo na laruin natin tong, trabaho natin. Kasi sa industry natin, nasa creative industry tayo. Maging thankful tayo. Kumbaga, mas ma-appreciate pa natin lalo na pwede tayong maglaro. Sinabi kasi ito ni Paula Scher before sa kanyang Netflix documentary na parang sabi niya, pag gumagawa sila, dapat lagi ka sa state of play. Kasi kung iisipin mo yung mga iba, I mean, maraming trabaho diyan talagang sobrang boring, sobrang seryosong trabaho. Walang play element. So tayo, thankful tayo dahil sa trabaho natin, sa industry natin, merong tinatawag na play element talaga. So, i-take advantage natin yun. Kasi pag naglalaro ka, mas lalong gaganda yung trabaho mo. Another one is expand yourself as a brand and treat it as a lifestyle activity. Meaning to say, i-embrace mo na talaga yung sarili mo as a brand, not only as an artist or as a designer or as a professional. Pero consider yourself na rin as a brand. The way you communicate, the way you, I mean, sometimes, I mean, not, hindi naman sinasabi ko na lahat gawin natin palagi. Pero syempre, pag pupunta ka sa mga gatherings, try mo na rin i-position yung sarili mo na parang, uy, si Jethro All ba yan? Ganyan yung suot niyan palagi, lagi na ganyan yan. Kasi for that because of that mga konting movements na yun, mas malalo nilang ma-appreciate and mas lalong magkakaroon ng value yung brand mo. For example, 'di ba sila Steve Jobs, yung brand nila like si Steve Jobs lagi lang yung naka turtleneck tapos naka New Balance sa sapatos, 'di ba? Saka jeans. Si Kos lagi lang yung naka hat tapos lagi naka black na sweatshirt or t-shirt. Yung mga ganong bagay, yung mga little things na yun,
na-realize ko rin na importante rin pala and you should expand it and kailangan siya maging lifestyle activity. And because of that, nabuo ko yung brand ko na Antibiotic Smile. So together with my brother, so kaming nagra-run nitong ano na 'to, nung brand na 'to. So we focus on nostalgia and creating mga products na parang 'pag nakita mo, may sense of happiness and positivity. So yun yung mga ginagawa namin. So gumagawa rin kami mga damit, mga hats, tapos minsan toys, ganyan. So your creative style is a reflection of your unique story, experience, and personality. So stay true to yourself and what feels authentic to you. Ayan, sobrang tumatak sa akin yung sinabi sa akin dati ni Sir Melvin Rodas, if kilala niyo siya. Sabi lang niya, basta maging authentic ka lang sa ginagawa mo, tatagal ka sa industry, sabi niya gano'n. Sabi ko, oo nga 'no, basta maging authentic lang tayo and maging true to ourselves. Kahit 'wag tayong mainggit. Kasi sabi nga nila 'di ba, yung comparison, talagang nagiging siya, nagiging killjoy siya. 'Pag kino-compare mo yung sarili mo sa ibang bagay or sa ibang tao or sa ibang artist, nagiging lang siya, nagiging killer lang siya ng joy mo. I mean, it's okay to check them out para ma-inspire ka sa kanila, pero don't compare yourself to them kasi meron ka sariling creative journey. So just be authentic and true to yourself and then don't compare yourself to others. So every single day we have to understand our purpose. So every single day mas nare-realize natin ano ba yung purpose natin as an artist, as a designer. And hindi ko rin sure kung ngayon kasi right now nasa bright days ako. Hindi ko sure kung babalik ulit ako sa dark days. Pero for me, naisip ko na lang na right now mas lalo ako nag-grow and mas lalo ako nagma-mature. And for me, pag dumating man yung dark days, siguro kaya ko na ulit umalis doon at makabalik sa bright days. So, yung mga ganong bagay, lalo lang tayong matututo at lalo lang tayong mag-grow. So, mas lalo natin naiintindihan and mas lalo natin nai-embrace kung ano ba yung purpose natin as a creative. So, just count it all joy. Kung ano man yung mangyari, just always remember that the best is yet to come. Kung yung Nike for me, best na yun, tingin ko may mas best pa. So, di ako nagsisettle for less. Mas marami pang best na mangyayari. And wag tayong tumigil. Laging lang tayong stay hungry and always be curious sa lahat ng mga bagay. And for me, yung obsession talaga. Kung obsessed ka sa isang bagay in a good way, talagang magma-materialize. Kung i-work on mo talaga siya, kung pagpapaguran mo talaga siya, kung bibigyan mo siya talaga ng total energy mo, makukuha mo talaga siya. So I would like to end this talk with a quote from Jacob Riis. Jacob Riis, ito yung pinangahawa kong quote ng San Antonio Spurs. So basahin ko lang. When nothing seems to help, I go and look at the stonecutter hammering away at his rock. Perhaps 100 times without as much as crack showing in it. Yet at the 101st blow, it will split into two. And I know it was not the blow that did it, but all that had gone before. Excuse me. So, basically, yung kinakwento nito ni Jacob Riis, nakakita ko siya ng stonecutter, nagpupukpok ng bato. Tapos, pagod na raw, pukpok ng pukpok, pero hindi nag-split into two yung rock. Then one time, yung pangalawa or yung final two blow nung hammer, nag-split into two na. And I know, sabi niya, it was not that blow that did it, but all that had gone before. So yung sabihin nun, yung mga pukpok niya ng mga first, yung mga second, yung mga third, yun talaga yung nagpabiyak sa bato. So ganoon din tayo. Yung dark days natin, yung early years natin, yung kung paano tayo simula sa bata, yung college days natin, yung mga success natin, and yung mga failures natin, lalong-lalo na yung mga failures. Yun yung magpapasplit sa bato into two. And for me, wag tayong makontento dun sa sa pagpukpok na yun. Kumbaga, i-consider natin nasa third pa lang tayo, nasa fourth blow pa lang tayo. Wag nating isipin na nasa 100 blow na tayo. So yun lang. So stay hungry lang palagi and be curious lang sa ginagawa natin pala. And be confident sa style natin. So yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Thank you. Right. Yan. Thank you so much, Jetro. Grabe yung experience sir. mo pala, Jetro, no? Salamat, sir. Ang ganda nung na-share mo about like your life from
studying college, tapos Yes, transitioning sir. to the industry, and Yes, medyo sir. dami ring nangyari, no? Which actually lahat din naman tayo, I think, Yes, sir. Oo, lahat na-experience tayo. din yun. Oo, hindi ka Mm. normal kapag hindi mo na-experience So, yun. pag hindi ka nag-fail talaga, sir, talagang Di ba? robot ka na. Galing. And I've seen your Thank you, journey. sir. I mean, you know, Mm. you were my former student before sa 3D yata. I Yes, sir. remember. 3D Cinematog. Di ba? First time ko Ganon. natuto. First time ko natuto Alright, mag-3D. yeah. Pero kasi before na, ever since, like, I've seen your potential na as hindi, kumbaga tama yung sinabi mo kanina, pulido ka gumawa eh. So I remember all your submissions, sabi ko, nakikita ko siya talaga, sabi ko, pag may mga estudyante kasi ako nagpapasa, nakikita ko kagad sino dito yung mga kinakarir na. Nakita ko sa iyo. Tama yung sinabi mo kanina. Pero yun nga, ang ganda lang nung transition na yun, from that, and then, discovering more, experiencing more nung nasa industriya ka na nga. And it's really a great, parang, for me, parang redemption, kumbaga, from that. And then up Yes, until now, sir. syempre, 'di ba? Parang you're still here and fighting lang. Yes, sir. Oo, Fighting sa nasa fighting industry. pa rin tayo. Yeah, well, I'm very happy for you. I mean, and also proud Maraming of you salamat, about sir. that. Yeah. Okay, Thank you sige. so much, sir. Sige, before we wrap this up, if you have any questions, no, just chat here sa ating kahit sa sa Facebook. I think we have people watching on Facebook right now. Please do ask some questions kay Jetro if you have any questions you have in mind and you wanna ayan. So sabi nila Daniel Solido, Kuya Jetro. Ayan. Salamat po. Thank you. Sila Sir Bobby's Thank here you, from Daniel. Baap as well, and Miss May. Ayan. Thank you, sir. Thank you. Congrats, sabi. Any Thank you po. questions? Thank you din. Yeah, Maraming salamat everyone? po. Anyone? Any questions here? Mukhang nahihiya sila sa'yo kasi mukhang ang dami mo yatang ginawa. Hindi naman, Ang dami mo hindi na naman, sir. nagawa. Siguro Wala ako pa, na lang sir. magtatanong, Wala pa. Jetro, no? Sige lang, sir. Like, Sige lang. the usual stuff na pag nagkakaroon ka ng art block or wala ka nang maisip na i-design, what do you do? As in, Okay, sir. Ayun nga, sir. Before kasi, di ko pa alam yung formula na parang ilista mo muna yung mga elements mo. So, before, di ko pa alam yan. Pero ang ginagawa ko, sir, naalala ko lang, may nag-talk before sa graphic. Sabi niya, si Stefan Kunz ata. I'm not sure kung sino man. Pero sabi niya, just keep on creating even if it sucks. Sabi niya ganun. So, kahit pangit pa yan, kahit ano ba yan, kahit di mo pa gusto yung ginagawa mo, basta gumawa ka lang. So, kung meron kang papel dyan, may scratch paper ka, basta gumawa ka lang kahit pangit pa yan. Hindi ibig sabihin nun parang, I mean, hindi naman siya yung tipong ipapasa mo sa client or what. Pero kung nagbablock ka talaga, gumawa ka lang. And of course, hindi lang naman dahil gumawa ka lang. I mean, for leisure na lang yun eh, yung magdodrawing-drawing ka. Pero try to rest, maglakad ka, you walk. Ako for me, ang naging formula ko lately, since, nagpapayat kasi talaga ako, sir, dahil nga umabot ako sa obese. Ang ginagawa ko, tumatakbo ko. Habang tumatakbo ko, nagiging brainstorming session ko na rin siya. Pag tumatakbo ako, mas nakakaisip ako ng mga bagay na, I mean, mga ibang concept, mga ibang ideas, ganyan. So, ayun, I think, important yung meron kang ibang outlet pa, rather than art and design. So, pag na-stuck ka ng konti, parang gawa ka ng ibang activity, tapos within that activity, doon mo pwedeng makuha yung iba. Yes, sir. Oo, magugulat ka na lang. Makakabalik ka ulit on track. Magugulat ka na lang. I see. Okay, good. That's a good Yes, advice. sir. Any questions from our participants? Sabi ni Paulo, looking forward to your future designs and artwork. Ayan. Thank you daw. Thank you, Sir Paulo. Thank you, Sir Paulo. We have Thank you Miss po. Mahalea Agnas. Despite the number of workloads that you have in the creative industry, how do you find time to do passion projects? Ayun. So actually marami rin tatanong niya, sabi, paano ka nakakagawa pa ng mga yung mga pang-post, mga filler post mo lang? Wala, siguro time management, and if siguro gusto mo talaga yung ginagawa mo, talagang hindi ka mapapagod sa ginagawa mo. I mean, mapaburnout ka, darating yung time na mapaburnout ka, pero hindi siya mawawala eh. Kumbaga present lang siya palagi sa buhay mo. Ayun nga, sabi ko nga, kunyari, nababurnout ako, like, kunyari, na-art block ako. Yun yung time na gumagawa ko ng mga passion projects. Kasi yung mga passion projects,
Yun yung anti-umay, eh. Yun yung anti-umay and yun yung makakatulong sa'yo to get back on track. So, kaya ako nakakagawa pa rin ng mga passion projects. Ayun. So, isisingit mo pa rin siya kahit papaano, no? Yes, sir. Oo, important siya kasi yung passion projects yun talaga. Anti-ano siya, anti-burnout talaga siya. Oo. Anti-stress, anti-burnout. Anti-stress. Oo. Ayan, nice. And also kanina na nabanggit mo rin like do you collect toys right now? Kasi ako Oo, sir. yeah, I also love collecting toys, no? Oh, Though nice, nagkapera nice, na. nice. Kasi alam mo naman natin na medyo Mahal, mahal eh. yung mga action figures, Mahal di ba? talaga, sir. Di ba? Medyo Kaya nga, mahal. sir. So what do you usually Tama, sir. collect? Like sabi mo kanina, I think you nabanggit mo you have like toys as well na ano to like action figures like Yes, sir. mga Funko Pops ba yan or what? Medyo may konting Funko pero ano, sir, mostly ano, mga bagay na talagang ano, I mean, yung mga Nakokolekta ka napapanood ko talaga. nung bata ako. Oo, sir, like kunyari yung kay Arnold Schwarzenegger dati yung Jingle All the Way, bumili ako nung Turbo Man, sabi ko, kailangan ko 'to, sabi ko, for inspiration. Correct. Tapos Right. mga ganitong klase, mga Oh weird, yeah, mga basta mga ganyan. weird, mga Kaso nasa weird, harapan mo weird pala na lahat. oo, sir, tsaka sa likod, punong-puno yan, tsaka harap. Yeah. For inspiration, no? Yes. I mean, ang laking bagay Oo, talaga sir. dito. Ang laking bagay. Kunyari, mga art prints, mga toys, mga ganyan. Ang laking bagay niya. Kahit kala mo nandiyan lang yan naka-display. Pero ano siya nagiging, source of inspiration for Correct. me. Yeah. Mhm. O parang pag nakikita mo kasi para, uy, okay to parang pwede mo magamit sa design mo, no? Opo, oo, sir. Parang ganun. May ganun siya. May ganung effect siya na subconsciously na-apply mo bigla. Parang ganun. Yan, galing. Okay. So baka naman yung mga ano dito, baka pwede nyong ma-sponsoran. Di ba? Baka pwede may mga... Toys. Oo, di ba? Ayan. Kaya nga. Oo, yan. So any other questions from our participants here? May tanong pa po ba tayo? Accepting one more question, Yes, two sir. more. Do you have anyone? Ayan, mukhang nahihiya yata sila. Okay. Okay lang, sir. Meron ba tayo sa Facebook? Mukhang wala yata tayong... we have any questions from Facebook ba? Okay. I think we don't have any questions there. Okay. We have a question from Jelina. Si Shelly. Yeah, girlfriend ko, sir. Oh, si Jelina. Okay, jowa. Study ka rin before, sir. Study ka rin before sa 3D. So how did you manage I remember her. Three styles? For me, nakita ko rin, sir, yung question niya. How did you manage the freestyles po? Ano kasi, sir, kaya three style siya. Mostly kasi, di ba, yung style ko is one, yung medyo comic book style, yung medyo Jack Kirby. Pangalawa is yung mas cheery creature style. And pangatlo yung medyo may konting abstraction, medyo Kit Haring. Ginagawa ko siyang tatlo, for the purpose of, for variety and at the same time, para hindi din ako ma-stuck sa isang style. So, para yung audience ko rin, I mean, yung kung meron man akong audience, kung meron man nakakakita sa gawa ko, hindi sila mauumay din na parang, ay, laging ganyan na ginagawa, laging ganito, laging ganyan. Laging itong character na to, nasa screen ko, ulit-ulit na lang. So, yung purpose din nun is para lang din ma-expand ko pa siya. Ma-expand ko rin yung style ko. Parang may variation no? May variation, sir. Para hindi lang iisa, parang gano'n. Pero at the same time, ang goal ko sana, sir, kahit tatlo pa siyang may variation siya, pag nakita pa rin to ng tao, ako pa rin to. Kumbaga, may identity pa rin. Parang gano'n. May identity pa rin siya, sir. Correct. Yun sana, sir, yung goal ko. Sana gano'n. Yeah. Oo, sir. Nakikita ko naman sa designs po din eh. I mean, you have that mark. Sure. And tama nga yung sabi mo, you have you're expanding everything and you don't stick to one kasi you will be relevant no kapag gano'n eh. Hindi ko parang hindi nakakaumay nga, 'di ba? Kasi you have a lot of options. Yun yung maganda. And for ano rin din, sir, for longevity rin, sir, para din tumagal na hindi kasi pag palaging yun lang ginagawa mo. I mean, I respect din yung mga artist na sobrang consistent sa ginagawa nila. Pero for me lang, personally, sa akin, parang ano lang rin siya. Para lang din, ayun nga, hindi maumay yung mga audience mo. Ayun. Correct, yan. Okay. So last question. Ayan. Last question from Arjun. Will you stick with your style or do you see yourself doing like a rebrand later on? Oh, nice question. For me, I will stick to this style kasi ito yung nagiging feeling kong
kumbaga in-embrace ko na 'tong style ko, yung squiggly. Kasi to be honest, pasma talaga yung kamay ko kaya yung lines. Oo, medyo hirap talaga ako sa mga straight lines kahit dati pa, kahit traditional. Ah, Rebrand, siguro instead of rebrand, evolution siguro. More of evolving it and trying to expand it. Rebrand siguro, no, kasi ini-embrace ko talaga 'to, ito yung mahal kong style. correct. So, more of expansion, more of evolution siguro. Kasi mas marami pa akong bagay na may experiences, marami pa akong mga bagay na may expose pa ako dahil sobrang young pa ng career ko. Just 5 years here in the creative industry. So, marami pang mangyayari and lalo pa mag-evolve yung style ko. And doon ako excited. Kaya sabi ko, the best is yet to come kasi marami pang mangyayari. Yeah, Yun. totoo. Bata ka pa naman. At saka Yes, sir. Oo, marami five, pang 5 years marami pa pang lang. mangyayari, dami pang pwedeng mangyari Yes, sa sir. career mo rin, no? Oh, Tama, sir. yun yung exciting part doon Yun actually. yung nakaka-excite. 'Di ba, 'di ba? Ayan. Ayan. Thank you so much, Arjun, for your question. Thank you, Sir Um, Arjun. Magandang tanong. ano na lang, no? Siguro ako na lang yung huli magtatanong just to wrap Sige, sir. Sige, things sir. up. What can you Sige, sir. advise? Yun. Ayun na lang. Anong ma-advise natin sa mga aspiring artists there? Students who also are taking up multimedia arts, no? Kasi alam Oh, naman nice, natin nice. na maraming estudyante rin ngayon na nagtitake ng multimedia arts, and then a lot of Mm. artists also wanted to, or sabihin nating people na medyo gusto ring mag-transition sa ganitong industriya or sumabak sa ganitong Nice, nice. industriya. What can you give them, like an advice? Siguro for me, sir, try niyong magkaroon ng determination sa ginagawa niyo. Mhm. I mean, don't just settle for less. I said ko kanina, keep pounding the rock, keep on pounding it. Huwag kayong titigil. And at the same time, maging open kayo for feedback and correction. Kasi, I mean, sobrang important yun. Dati kasi ako nung yung mga first days ko sa trabaho ko noon, I mean, yung dark days ko, pag pinagsasabihan ako, tsaka pag kinokorek yung gawa ko, napipikon talaga ako. Sabi ko, yung pride mo eh. Kumbaga, try mo maging humble and try mo pa maging kumbaga, wag kang matakot sa corrections and wag kang matakot sa feedback kasi yun yung magpapalakas sa'yo eh. Yun yung mas lalong maga-guide ka ng mga bagay na yun. And eventually sabihin mo, "Oh, okay, kaya pala sinabi sa akin yung comment na yun." So ngayon na-apply mo na siya. Eh mas lalo mo siya na-appreciate. For students naman who wants to study multimedia, wag kayong matakot kasi iga-guide naman kayo ng mga professors talaga na matuto talaga. And try nyo explore. Ako nung time ko nag-explore lang talaga ako. Wala akong alam-alam sa mga digital art na yan. Pero, wag ka na matakot. Just explore and just do your best. Do your best. Yun lang. Oo. Do we ba? Siguro pahabol ko lang. Wag tayo Yes, sir. siguro sa ba? Do we parang check yung yung like income, or do we eye on the cash or the money ba when it comes to that? What do you think? Or is it really passion Mm. talaga? Depende siya, sir, eh. For me Oo. kasi depende siya. May mga projects na talagang pag binigay lang sa'yo yung creative freedom, parang yun pa lang bayad ka na, eh. So, Oo. parang depende, eh. Magkakaroon din ng segregation yung mga projects. Yung mga projects for the money, and then projects Totoo. for the soul. So may mga gano'n. So eventually habang nag-grow ka as an artist, mare-realize mo yung mga gano'ng bagay. Merong for the money, for the sake of paying the bills, and yung ang pinakamasaya talaga dun yung for the soul. Yung mga bagay na for the soul. Kahit mababa yung bayad pero naman niya, nafi-feed naman niya yung artist soul mo. Yeah, yeah. Solid na Tama. rin. Solid na rin. No? Kasi hindi naman natin pwedeng isantabi ang pera kasi kailangan naman natin Totoo. talaga 'yon, 'di ba? Pero Oo, tama ka reality doon. yun, sir, eh. Oo, Mm. 'di ba? Pero tama ka Mm. doon. I think you'll figure it out along the way, 'di ba? Kung Totoo, alin sir. dun yung dapat mong kunin sa hindi dapat Totoo, sir. kunin, right? Tama, Ayan. tama, sir. That's a good point. Ayan. Oh, last question. Sige, habol na natin to kay Paulo Kaya nga, sir, meron. Mancera. Do you have any recommendations daw for applications? I think you're talking about software apps, no? For Okay, okay. people who wants to try or explore graphic design or even illustration, Okay. kasi you're doing a lot of Mm. illustration. Okay lang, Paolo. Go, Jetro. For me, sir, if gusto niyo pa magsimula sa illustration, talagang try with with the analog, which is pen and paper, Yes. pencil, ganyan. Try doon muna kasi yung software, naman yan, eh,
for me lang yung software, ano lang yan, extra lang yan. Kahit anong software pa yung gamitin mo, pero kung meron kang talagang identity as an artist, kahit saan pang software yan, okay yan. Pero to answer the question, kahit mag-start ka sa sa Photoshop, sa Illustrator, pero kung magkaka-budget, pwedeng kumuha ng iPad for Procreate kasi Procreate sobrang flexible niyang gamitin, like kahit nakahiga ka. So yun, siguro ayun, yung mga the usual Adobe softwares, okay siya. So yun yung mga ginagamit usually ng mga designers ngayon no. Common Yes, din. sir. Pero tama. Kung gusto niyo ng medyo may budget pa kayo at libre naman yun kahit papaano, 'di ba? Kasi lifetime na yun sa Procreate kahit papaano, 'di ba? Yes, sir. One-time So, payment lang yun, parang yun nga. around 600. Oo, medyo malaki na rin ang Photoshop ngayon na 'di ba, fee. Pag Kaya nga, nag-upgrade sir, ka yearly. So tama yun. iPad lang talaga. Oo, kaya. Ako kasi, sir, iPad ang ginagamit ko ngayon. So pag gagawa, Really? Most of your designs ngayon are galing sa gawa sa iPad. Procreate. Oo, sir. Procreate Tapos inaano ko talaga. na lang, tinitweak ko na lang siya sa Photoshop tsaka sa Ini-edit mo AI, na lang sa ng Illustrator. konti. Galing, Like galing. yung typography, mga typeface and everything. Mga ganun. Oh, sige, last one. Ayan. last Sige question na na lang, sir. talaga to. Sige Question lang. lang, but you have collaborated with international companies outside the Philippines? I think nabanggit mo to kanina, no? I've collaborated with actually yung sa Nike, siya nirelease siya sa Southeast Asia. So, sa Singapore, sa Taiwan, I think sa Dubai din or I'm not sure, basta Middle East. And yung mga naka-collaborate ko naman with mga US brands. Mga rin sila, mga streetwear brands din sila. Monday Sock, Abacada is owned by a Filipino pero Chicago-based siya. Tsaka marami pang iba, mostly mga apparel brands talaga. Yun yung mga nakaka-collaborate ko with mga international brands. Nakita ko sa list sabi ko, these are all international brands. Like yung Chinatown Market, 'di ba? That's kaso nga lang, sir, contest siya. Oo nga pala. Pero at least connection pa rin 'yon, no? Kasi you won. Nakausap ko rin sila. So that's a good thing. All right. Yes, Galing. Ayan. Salamat, I think that's it, no? Thank you, everyone. Thank you, Jetro, for being here. Maraming Pleasure, salamat sir. for sharing your story, sharing your creative journey, no, sa Maap Talks this afternoon. Ayan. Maraming salamat din, sir. Ayan. And sa lahat po ng umattend, thank you so much po talaga. Grabe po. Salamat. If you have Thank you for any your time. questions pa kay Jetro or you want to contact him, you want to sponsor him if ever. Yan yung kanyang contact details, portfolio as well, jetroolba.myportfolio.com, and meron siyang Shopee link. Antibiotic Yes, sir. Smile. Ayan. Promote na natin yan. Salamat sobra, sir. Salamat. No problem. I think IG meron ka rin, no? Nandito ba? You can follow him sa IG. Jetro.olba. Ayun, so Jetro.olba. Ayun, so hanapin niyo si Jetro sa IG. Okay. Yeah, and my brands din. Andiyan din lahat sila. Ayun, message nyo lang ako if ever may question kayo, I will happy to answer it. Yeah. Basta may time. Support natin si Jetro, everyone, no? One of our local artists right now in the industry. Thank you po. Thank you, sir. Maraming salamat po sa lahat ng umattend. Thank you. Okay, so having said that, thank you again for attending our Maap Talks. This is one of the series of there's actually coming more this next month. May mga invited guests pa po tayo, so I hope you guys can still join us by that time. Watch out for more details in our Facebook page that is maap.com. I mean Maap in Facebook. Also, try to check our website. That's maap.com. Maap.com. Just look it up in Google. Thank you so much, Miss Vanessa Puente, Miss Fences here, for helping us here this afternoon. Thank you for our Miss May, ayan, and the Sir Zaldi is here as well. Shout out sa mga student here. Anong schools natin, by the way? Can you guys chat here the chat box so that I can mention your school? Ayan, maap.org, by the way. PUP, si Paolo. PUP, nice. Ayan. Nice. Also from Benilde, si Jozan. Malayan Colleges, Mindanao. Wow, that's nice. all the way
Meron na pala sa Mindanao, no? Correct, may Nice. mga po Mindanao. Malayan College. Galing, Ayan. galing. UE, si Elijah. FU Tech, si John Cupino. Ayan. And also from Malayan Colleges, si Daniel. Infant Jesus Academy, Marikina. Shout out kay Josephine Mendoza. Malayan Colleges as well in Laguna. That's Sheila Sabatin. University of Caloocan City. Shout out to all the students. Si Luis Esquivel. Ayan. Ang dami nating Nice, estudyante. Galing, Very, galing. very, Nakakatuwa. tawag dito, sakto yung talk mo, Jetro, dahil ang dami nating Kaya nga, sir. students here. Okay, so I think that's it. No, again, this is Maap Talks, and my name is Melvin. Thank you so much. Please follow our page and also follow Jetro's page, and see you again on our next Maap Talks. Thanks, Jetro. Thank you, Thanks, guys. everyone. Thank you, sir. Maraming salamat po. Bye. Thank you.